2 days ngayong araw mga tol, samahan niyo ako pumunta ng ibang bansa. Lilipad tayo papuntang Vietnam. Alamin natin yung kultura nila at anong kaibahan nila sa Pilipinas. Maaga ako nagayak kasama tong maleta kong blue. 5:30 pa yung meetup namin pero maaga ako lumabas ako talaga kasi ako matraffic mga tol. Ito nga pala mag-aatid sa akin si Boss Per. Wala pang traffic kasi konti pa lang mga sasakyan mga tol. 6:45 nang dumating na kami dito sa Terminal 1. Sa loob na ako ng terminal nagpahinga mga tol. Dito na ako sa loob nagmuni-muni. Dahil hindi pa nagsising sa utak ko, totoo ba ang lahat ng mga to? Yung kwento ko lang mga tol, way back 2015 nang nangarap ako mag-ibang bansa at mag-abroad. 2 times ko tinry at pumasa naman ako sa mga exam. Ang problema, bumagsak ako sa medical mga tol, meron daw akong residual fibrosis. Kaya ang pangarap ko noon, bigong-bigo. Lugmok na lugmok ako sa sarili ko noon at parang down na down. Ang residual fibrosis nga pala tol, ay isang peklat sa baga kung saan hindi tinatanggap sa ibang bansa. Taiwan ang pupuntahan ko noon or Saudi Arabia. Sa sobrang higpit nila at malas-malas pa, napunta ako dun sa St. Peter Paul na viral dati sa Facebook. Nung panahon na yun, nagpa-second option din ako kasi hindi ako naniniwala sa sarili ko na meron akong peklat sa baga. Pero nakatadhana yata talaga na hindi ako makapunta ng ibang bansa mga tol. Sa second option, lumabas cloudy right upper lobe. Pumunta naman ako ng lung center tapos ang daming may sakit. So na-disappoint na ako kaya hindi na ako tumuloy mga tol. At ngayon 2023 mga tol, hindi ko talaga inaasahan na ang brand na to ang gagawa ng aking pangarap. Pwede pala yun no? Iba yung tutupad ng pangarap mo. May dahilan pala si Lord kung bakit hindi ako pinag-abroad noong 2015. At 8 years in the making tong lahat ng ito. Nilagyan na rin pala ng tag yung aking maleta mga tol. After nyan, dito na ako kinabahan. Dito na pala tayo sa immigration. Dito kasi maraming bumabagsak. Maging tapat lang tayo sa immigration mga tol at wag magsinungaling, sabihin ng totoo kung bakit tayo pupunta sa ibang bansa. Iwas sabirian na rin mga tol kung kumpleto kayo ng dokumento at supporting documents na magpapatunay kung anong sadya nyo sa ibang bansa. Ito na yating eroplanong sasakyan natin mga tol, excited na ako. Ilang minuto pa tayo nagantay, tinawag na lahat ng mga passenger. Ito si ma'am, ngumiti ng konti. Hanggang dito hindi pa rin ako makapaniwala na makipag-ibang bansa ako. Hanggang sa lumipad na nga yung eroplano natin. At ito na yung view sa taas. Dito dahan-dahan na lahat. Nagigising na ako sa katotohanan na totoo pala itong nangyayari sa akin. Totoo, we're going to Vietnam mga tol. Sa 4 na participants, isa tayo sa napili. Hindi ko talaga alam kung anong criteria nila bakit ako nasama dito. Inisip ko na lang baka deserve ko to or whatever. Kung ano pa man, basta sobrang saya ko. Maraming salamat. Shifa Philippines! Excited na ako kung ano meron sa Vietnam pero itong bubungat sa'yo. Vibes parang naiya Terminal 3 lang. 28 degrees, maalinsangan ng panahon din pala dito. Totoong nagulat ako nung makita ko to. Artista ban. Shifa yung tata. Artista lang kami. Hindi naman kami talaga artista. Pero yan, tawid na tayo. Tulak ko nga pala dito yung pasalubong ng Shifa Philippines going to Vietnam. Sakay na rin tayo, baka may sumakay pang iba. First comparison natin, wala masyadong traffic. Unlike the Philippines, alam mo naman, terror yan sa pagdating sa traffic mga tol. Napansin ko dito sa Saigon, parang main of transportation nila is yung pagmumotor. As in, ang daming nagmumotor mga tol. Hindi lang lalaki, pati mga babae. Hindi pa ako nakakita ng naka full face at lahat sila naka nutshell. Dito nga pala kami mag-i-stay sa Hotel Majestic Saigon, Vietnam. Napakaganda ng hotel na to, 5-star daw to. Ipapasilip ko sa inyo yung kwarto namin. Ang syala ng datingan dito mga office bomb. Sa isang room, 2 yung bed. May kasama nga pala ako dito si Dejan Pax. Pahinga ng konti at bumaba na kami sa lobby. May inabot nga pala sa akin sila boss. Lakad kami sa labas, maghanap kami ng pagkain nearby lang. Ang galing nga ng bus na to oh. Tour bus pala yan, sasakay kami dyan next day. May kasama kami dito taga Shifa, local lang Saigon. Duong Bao. Tama ba yung basa ko mga tol? Pagpasok mo, bubungad sa yung 2 batang painting. Sikat daw yan dito sa Vietnam. Pinapili na rin kami ng pagkain, turo-turo pa kami yan. Uy, Shanghai, target lock na yan, alam na yan. Ito masarap yung hipon para may yogurt, ididip yan sa maanghang. Ito sinigang na hito na may pineapple, baby squash na may peanut na may garlic, adobo na matamis, inilaw na hipon na may baboy. Ito naman parang fresh lumpia. Kakaiba yan mga tol, meron siyang sticky rice na may noodles. At kakaibang mga side dish. Masarap naman pero hindi lang siguro tayo sanay at ibang panlasa natin. After namin kumain, naglagalag na rin kami. Inikot namin itong plaza. Maganda rin yung nightlife nila dito. Masasabi mo mayamin yung kultura nila. Ang kagandahan dito yung mga wire nakalubog sa ilalim ng lupa. Kaya sobrang aliwalas tingnan ng kapaligiran. Maliban pa dun, ang daming nakadeploy na pulis dito. Pero napansin ko wala silang dalang armas o kahit anong baril. At ang ganda ng sign na to. Pumasok nga rin pala kami dito sa sikat na market nila, ang Bentan Market. Napansin ko sa karamihan ng figurine dito ay Buddha. Dahil nga Buddhism yung number 1 religion dito. Pag ikot pa namin mapapansin mo parang Pilipinas vibes. Mga chips, nuts, candies, at iba't ibang uri ng souvenirs. Ito mga tol, totoo. Kaya ako nasabing buhay na buhay yung nightlife ng Vietnam dahil dito. Antayin nyo na lang sa susunod na vlog ko. Papakita ko sa inyo kung ano meron dito. Bye bye!